Nasa huli na naman ang pagsisisi. Yan ang buwelta ng palasyo sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na sana ay tumakbo na lang siya bilang mayor ng Davao noong 2022. Para sa update, magbabalita live mula sa palasyo si Mobile Journal Julie Baiza. Julie. Cheryl, sang-ayon nga raw ang palasyo kay Vice President Sara Duterte na sana ay nanatili na lang siya bilang mayor ng Davao City. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, sa ganitong paraan, sana ay may nahalal na bise na tutulong sa Pangulo. Hindi yung puro paninira raw ang gagawin at sana ay yung aaksyon, hindi magbabakasyon. Hindi rin daw naniniwala ang palasyo mula nang mag-anunsyo si VP Sara na tatakbo sa 2028 presidential elections, marami ang nagkansela ng imbitasyon sa kanya dahil natatakot na pag-initan ng administrasyon. Mismo ang ama raw kasi ni Inday Sara na si former President Rodrigo Duterte ang nagsabi na may pagkakataon na nagsisinungaling ang Vice Presidente. Nagpakita rin si Castro ng article na inilarawan ng dating Pangulo si VP Sara bilang drama queen. Samantala, Cheryl, kasabay nito, inanunsyo rin ng palasyo na itinalaga ni PBBM bilang acting secretary ng DENR si Undersecretary Juan Miguel Cuna. Papalitan ni Cuna si outgoing DNR Secretary Rafael Lotilla na itinalaga naman bilang bagong ambassador ng Pilipinas sa Holy See. Nangyari ito sa gitna ng bali-balitang nagbitiw sa pwesto si Lotilla. Pero paglilinaw ni Castro, hindi raw siya tinanggal o nagbitiw bilang kalihim ng DENR. Nais lang daw nito ng mas magaan na trabaho at anya, siguro'y magdadasal lalo't mauupong ambassador ng Holy See. Cheryl, wala din daw impormasyon si Castro kung may kaugnayan ito sa confirmation ni Lotilla bilang bahagi ng gabinete ng Pangulo. Kung maaalala kasi, 3 beses na bypass ng Commission on Appointment si Lotilla matapos hindi aksyonan yung kanyang nomination bago mag-adjourn ng Kongreso noong nakaraang taon. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal Julie Baiza.